Hey there everyone! Welcome to JR True Crime Files. Ngayon tatalakayin natin ang isa na naman nakakatakot at masalimuot na kwento ng krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gusto mo ng mga ganitong contents, please make sure to subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Sana'y samahan niyo ako. Tara na't magsimula. Atin ngayon ay tungkol sa mga kaganapan sa buhay ni Sean Vincent Gillis, isang kilalang serial killer sa kasaysayan ng Estados Unidos. Mula sa kanyang pagkabata, kanyang mga naging krimen, hanggang sa siya ay hatulan. Si Sean Vincent Gillis ay ipinanganak noong Hunyo 24, 1962 sa Baton Rouge, Louisiana. Lumaki siya sa isang ordinaryong tahanan, ngunit ang kanyang buhay ay hindi ganap na payapa. Siya ay anak ni na Yvonne at Norman Gillis. Ang kanyang ama ay isang veteranong sundalo na dumaranas ng mental health problem. Kaya't iniwan siya ng kanyang ama matapos siyang isilang. Mula pagkabata, si Sean ay namuhay kasama ang kanyang ina. Ayon sa mga kapitbahay at mga kakilala, si Gillis ay tila tahimik at hindi nagiging sanhi ng gulo, ngunit mayroong siyang senyales ng kakaibang asal. Hindi inaasahan ng karamihan na magiging mapanganib siya sa lipunan. Si Gillis ay namuhay ng isang medyo normal na buhay at napanatili ang magandang relasyon sa kanyang ina, na labis na nagmamalasakit sa kanya, at sa kanyang mga lolo at lola sa paternal, na tumulong kay Yvonne sa pagpapalaki sa kanya. Nang siya ay 10 taong gulang, lumipat siya at si Yvonne sa ibang city na kalapit bayan. Sa kanyang pagkabata, nag-aral si Gillis sa isang Catholic elementary school sa kahilingan ni Yvonne, at pagkatapos ay pumasok sa Redemptorist High School sa ikapitong baitang. Nang siya ay umabot sa kanyang mga adolescent years, si Gillis at ang dalawa niyang mabuting kaibigan ay naging interesado sa satanic worship. Pinapanood ang mga lokal na nakikibahagi dito at tinatamasa ang thrill ng takot na dulot ng kanilang mga ritual. Madalas din silang manigarilyo ng palihim at sumasali sa mga gulo. Nang si Gillis ay 17 taong gulang, muling nakipag-ugnayan siya sa kanyang ama, kung saan nakabuo siya ng malapit na ugnayan. Ngunit ang bagong relasyong ito ay naging magulo sa susunod na taon nang malaman ni Gillis na ang kanyang ama, si Norman, ay naging homosekswal matapos niyang makita ang koleksyon nito ng mga litrato ng mga hubad na lalaki sa iba't ibang posisyon ng sekswal. Isang revelasyon na labis na nagpalungkot sa kanya. Pagkatapos magtapos sa Redemptorist High School, nagtrabaho si Gillis sa Southland Corporation bilang isang empleyado sa kanilang mga convenience stores. Gayunpaman, hindi siya natuwa sa pagkakaroon ng trabaho, na lumipat mula sa isang stores, patungo sa isa pa, mas pinipili niyang umupo sa harap ng bagong computer na binili niya, na pangunahing nagbubukas ng mga pornographic na website, partikular ang mga kaugnay sa panggagahasa at pagpatay. Ang pagkahumaling niya sa panunood ng pornografiya sa online ay nakaapekto sa kanyang trabaho at iba pang responsibilidad, na lahat ay kanyang pinabayaan dahil sa paggamit ng kanyang computer. Sa kalaunan, nakuha niya ang pagkahilig sa paggamit ng mga computer, na nag-udyok sa kanya na kumuha certification para dito nang siya ay nag-enroll sa isang community college. Noong 1972, kumuha si Yvonne ng bagong trabaho sa Atlanta, Georgia, at sinubukang dalhin si Gillis kasama niya. Ngunit tumanggi siya at nagpasya si Yvonne na iwanan siya upang mamuhay mag-isa, habang patuloy pa rin siyang nagbabayad ng mortgage para sa kanya. Pagkatapos umalis ng kanyang ina, siya ay nagsimulang magalit at sumigaw sa langit, sinisisi si Yvonne sa pag-alis. Siya ay nahuli na nakatingin sa isang bahay ng kapitbahay na babae, kung saan sinabi niyang hinahanap niya lamang ang kanyang pusa. Siya ay naaresto sa mga paglabag sa trapiko, paggamit ng bawal na gamot, at contempt of court. Pero pinalaya rin agad. Pagkatapos ng 2 taon, nakilala ni Gillis ang isang babae na nagngangalang Terry Lemoyne sa pamamagitan ng isang kaibigan, at nagsimula silang mag-date. Noong 1974, ginawa niya ang kanyang unang kilalang pagpatay. Inamin ni Gillis na nagsimula siyang pumatay dahil sa stress. Ang una niyang biktima ay si Ann Bryan, isang 82 taong gulang, noong Marso 1974. Balak niyang gahasain si Bryan, ngunit natakot siya nang sumigaw ito habang hinahawakan niya. Para patahimikin si Bryan, sinaksak niya ang leeg nito at sinaksak pa ng 50 beses. Iniwan niya ang katawan nito sa St. James Place,
isang eksklusibong retirement home sa Baton Rouge. Noong sumunod na taon, nagsama na sina Gillis at Terry. At kalaunan ay napansin ni Terry ang pagka-addict ni Gillis sa pornografiya, pero nagpasya siyang huwag na lang pansinin ito. Kahit hindi niya alam ang partikular na klase ng pornografiya na kinagigiliwan ni Gillis. Patuloy niya itong binaliwala kahit noong ipinakita ni Gillis sa kanya ang mga litrato ng mga patay na babae na ikinadiri niya. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang kanilang magandang relasyon. Noong Enero 4, 1979, halos 5 taon matapos ang pagpatay sa kanyang unang biktima, si Gillis ay sinasabing nabagot dahil sa kawalan ng aktibidad, muling umatake, at pinatay si Catherine Hall, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Sinubukan niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang zip tie. Ngunit nang tangkain ni Hall na tumakas, sinaksak na lamang niya ito hanggang sa mamatay, bago niya hinubaran at pinagsamantalahan ang katawan nito. Pagkalipas ng 4 na buwan, sinimulan niyang subaybayan si Hardy Schmidt na kanyang nakita habang nagja-jogging sa south na bahagi ng Baton Rouge. Matapos ang 3 linggo, nakita niyang muli itong nagja-jogging at binangga ito gamit ang kanyang sasakyan, dahilan para ito ay tumilapon sa isang kanal. Iniligpit ni Gillis si Schmidt gamit ang zip tie sa leeg at dinala ito sa isang liblib na lugar, kung saan niya ito ginahasa at pinatay bago inilagay ang katawan nito sa isang truck na iniwan doon ng 2 araw bago itinapon sa isang bayaw sa tabi ng Highway 61 sa St. James Parish, kung saan ito ay natagpuan agad. Noong Nobyembre 2, pinatay niya si Joyce Williams at dinala ang katawan nito sa kanyang bahay, kung saan niya ito pinagsamantalahan at kinain ng ilang bahagi. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan nito, na natuklasan lamang noong Enero 2000. Matapos patayin ang 3 pang biktima mula 2000 hanggang 2003, kung saan aktibo rin ang isa pang serial killer na si Derek Todd Lee na hinahangaan ni Gillis. Pinatay ni Gillis ang kanyang ikawalong at huling biktima, si Donna Johnston, 43 taong gulang, noong Pebrero 26, 2004. Matapos kumuha ng 45 larawan ng kanyang katawan, dinala niya ito sa ibang location at itinapon. Ngunit nahirapan pa siya sa pag-aayos ng katawan nito bago itapon. Noong Marso 3, bumuo ng task force para imbestigahan ang mga pagpatay kay Johnston, 2 pang biktima ni Gillis, at iba pang biktima na hindi may ugnay kay Lee, na naaresto noong nakaraang taon dahil sa sariling mga pagpatay, na nagdulot ng pangamba na may 1 o 2 serial killer pa ang malaya. Noong Abril, natukoy ang mga marks ng gulong na nakita sa pinagtapunan ng katawan ni Donna Johnston, at na-trace ito sa isang partikular na modelo. Noong Abril 28, kinapanayam ng mga investigador at kumuha ng mga sample ng DNA mula sa ilang may-ari ng mga sasakyan na may ganitong klase ng gulong, kabilang si Gillis. Nang tumugma ang DNA ni Gillis sa DNA na nakuha mula sa mga buhok ng 2 biktima, inaresto siya ng mga pulis kinabukasan sa harap ng kanyang kasitahan na si Terry, na hiningan niya ng paumanhin habang inaaresto siya. Kinagabihan, inamin niya ang kanyang mga krimen at hinalughog ang kanyang bahay. Kabilang sa mga na-recover na ebidensya ay mga pahayagang naglalaman ng balita tungkol kay Carrie Yoder, ang huling biktima ni Derek Todd Lee, at isang computer file na pinamagatang DTL, mga inisyal ni Lee, na naglalaman ng balita at impormasyon tungkol sa mga krimen ni Lee. Inamin ni Gillis na natatakot siyang malamangan ni Lee. Matapos suriin ang kanyang mga pag-amin, at bigyan siya ng iba't ibang kaso na ilang beses na nagbago, formal na siyang kinasuhan sa mga pagpatay kina Catherine Hall, Johnny Williams at Donna Johnston, na nilitis noong Hulyo 21, 2008. Ayon kay Terry Lemoyne, hindi niya kailanman naisip na si Sean ay isang mamamatay tao. Nanirahan sila ng magkasama sa loob ng halos 1 dekada, at sa kabila ng mga kakaibang hilig ni Sean, ipinakita ni Terry na siya'y isang mapagmahal at mabait na tao. Hindi naging malinaw kung anong uri ng papel ang ginampanan ni Terry sa buhay ni Sean, ngunit malinaw na hindi niya alam ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng kanyang kasintahan sa likod ng mga nakasaradong pintuan. Noong Hulyo 31, siya ay nahatulan sa lahat ng kaso at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakulong ng walang parol matapos magka-deadlock ang hurado sa bahagi ng sentensya. Inamin din niya ang kasalanan sa kasong second-degree murder at nahatulan sa pagpatay kay Joyce Williams. Noong Pebrero 17, 2009,
Inamin ni Gillis ang pagpatay kay Marilyn Nevels na nagresulta sa isa pang habambuhay na sentensya. Sa kabuuan, si Gillis ay pumatay ng hindi bababa sa 8 kababaihan. Karamihan sa kanyang mga biktima ay mga kababaihang nasa pagitan ng edad na 29 hanggang 82. Sila ay tinatarget ni Gillis dahil sa matinding galit sa kababaihan. Habang ibinababa ang hatol, walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Gillis. Hindi niya itinanggi ang kanyang mga krimen, ngunit wala rin siyang ipinakitang emosyon sa harap ng mga taong kanyang sinaktan. Ang kanyang malamig na pagkatao ay patunay ng kanyang kakayahang gumawa ng karumal-dumal na krimen nang walang pagsisisi. Si Gillis ay 62 taong gulang na sa ngayon at kasalukuyang nakakulong sa Louisiana State Penitentiary. Sa pamamagitan ng mga alaala ng mga biktima at ng mga pamilyang nawalan, mananatiling buhay ang kanilang mga kwento bilang babala laban sa kasamaan na minsang nanahan sa tila ordinaryong buhay ng isang tao. Ang kasong ito ay patunay na hindi lahat ng halimaw ay may pangit na anyo. Ang ilan sa kanila ay nagtatago sa simpleng anyo ng ating mga kapitbahay, mga kaibigan at mga kakilala. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para laging kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam!